Game. 1. No. Game. 1, 2, 3, go. Hey guys! Hi! Welcome back sa aming channel. Or... Channel mo. Wait lang. Hey! Wait lang. Hey guys! Guess lang ako dito. Wait lang. Kumagulo. Hey guys! Welcome back sa akin channel. So for today's video, magsasagot kami ng mga questions. Kasi sobrang ang dami nagtatanong nito guys. As in. And ngayon nga may chance kaming sagutin. Dahil wala akong work. Thursday. Oo. Tsaka marami na rin. Dami na ako curious lagi na kung kung paano tayo. Kung yun nga, tanong nila is paano tayo nagbabudget daw. So, ang topic for today is how do we budget? Or budgeting. But first, bago tayo magsimula, gusto magpasalamat for having me here as your guest sa show mo. Sa channel mo. I'm proud to be here. And super grateful ako makasama si Kikay. Bata, sarap na nakabilin ko ng August na naman to. Kasi ko gulay. Sorry guys, natawa kami kasi sabi ni Mama mag-iwan si Hugo sa loob. Ayun. So, wala namang cut to. So again, going back, I am grateful, I am thankful, and it's an honor na makasama sa vlog ni Kikay Athlete Mama. Nagugulat ako sa sarili ko na asawa ko pala si Kikay Athlete Mama. Lagi yan sinasabi, parang baliw. Kasi parang si Kikay Athlete Mama parang famous eh. Famous sa Facebook, ay sa Instagram. So, asawa ko pala siya. Hindi kasi maraming kasabi sa kanya na kumakalat nga din yung videos dun sa isang brand na naka-work ko before. Kasi nag-invest talaga sila ng ilang thousand doon para kumalat yung videos kasi nireview ko yun. But anyway, ayun, sabi ni Han Loveso, paano ang pagbabudget nyo? Kunwari sa sweldo ba ni Heinz panggasto sa lahat yung kita mo sa business, yung ipon mo. Ganito kasi yan, guys. Hindi, ganito. Let's start off by sharing yung income natin. Okay? Not specifically the amount. Okay? Pero this is how it goes. Alright? Yes. So, wait lang. try! Ayan, maraming So, okay. Going back. So, saan ba tayo? Yung hindi natin sabihin yung total amount. But the income that we get. So, for the longest time, since I've been working in the corporate world, di ba, alam naman natin, sa lahat ng mga nag-work, ang swelduhan is 15 and 30. Di ba? 15 and 30. Kinsen sa katapusan. Tapos, si Mrs., thankful ako kasi YouTuber siya. So, ang sweldo niya is every 22nd of the month. So, meron kaming income. Ito na yung current ha. Kasi before, iba yung budgeting namin kasi. Kasi nag-start. Pero actually guys, ako talaga yung humahawak at nagbabudget sa lahat ng bagay. As in, ever since, kahit pa nung working siya and then... Ever since naging kami. Kasi ngayon full-time YouTuber ako eh. So, iba pa yung before na nag-online ako. So, dati rin, halos same lang din naman ngayon. So, again, since tumutulong siya ngayon sa akin, tinutulungan niya ako, and I'm thankful for that. So, meron kaming 3 income in 1 month. So, 15, 22, which is yung pasok ng kita niya sa YouTube, and then sa 30th. And awa ng Diyos, kahit paano naman, we're able to survive. Nabibili namin yung mga, syempre, priority dyan is needs, di ba? Needs ng family mo. And then at the same time, thankful kasi, may sobra pa naman, may extra para sa mga wants. And it's all about really wise budgeting, okay? Kasi FYI, we already talked about this sa aming old vlog. We did this. I don't know kung mapupull up niyo or what. Pero we already talked about it, so no need to go back there. Pero bottom line is, I always say this, okay? Always live within your means. Yes. Mabuhay lang ayon sa kinikita nyo. Kung ito yung kinikita nyo, ang gastos nyo, wag dito. It should be here. Okay? It should be here. Alright? Wait lang, may tanong din siya. Or sa isang linggo, may budget kayo sa ganito lang gagastos. Actually guys, wala kaming budget lang siniset. Yun nga yung mali namin eh. Or hindi natin napapractice yun sa totoo lang. Kasi pag may lumalabas kami, kung saan din talaga, hindi naman sa pag-ano guys. Kung saan namin, kasi hindi naman kami materialistic na tao guys. Nag-invest kami sa more on health namin talaga. Priority namin yun. Kung makikita nyo, like ko sinasabi, hindi ako bumibili ng mamahaling laptop, damit, ganyan.
Pero napupunta yun pag lumalabas kami, kahit anong kainin namin, ano yung gusto namin, nabibili namin. Kasi yun yung priority namin, diba? True. So, may marami, hindi naman sobrang rami, pero may sobra naman, kahit papano, pang once din. And sa budget kada linggo, wala kaming ganun, guys. Pero gusto kong matutunan yun, Daddy. Like, halimbawa, lalabas tayo. Ito yung budget lang natin. Try kaya natin Ako kasi, ibe. Since hindi naman kami hindi naman kami nag-i-invest sa mga mamahaling mga bags. Pero wait lang ha, don't get me wrong. May mga tao na yun ang gusto nila, they invest. They have the money. Or vice versa. Oh, they have the money. Yeah. Gusto nila bumili ng mamahaling bag, or gusto nila ng we have choices eh. Pero kami, we'd rather spend it sa health namin. Talaga. How? Pag-workout namin, pagbibili ng mga gamit sa sports namin, bikes, shoes. Actually, andun talaga yung pera din namin. Naka-invest doon talaga naka-invest dun sa mga races namin. Kasi yung priority namin, health namin, and mga races namin. So, ngayon, pag naman talaga lumalabas kami, as much as possible, ayoko nagsiset ng budget or nagsiset ng limit sa family ko. Gusto ko mag-enjoy. Pera lang yan eh. Kikitain yan. Hindi mo madadala sa hukay yan. I want them to enjoy. Kaya meron naman eh. Kahit paano, meron naman. Thank God, meron naman. So, I want them to enjoy as much as possible. Sky's the limit naman. Hugo, magsakay siya sa kanyang carousel, mag-play siya sa mga time zone, kung ano gusto niya. He's our only son. And meron namang pera, kahit kung saan gusto namin kumain, kakain. Kasi sa food din kami, hindi kami talaga masyado kasi I don't believe yung I don't like yung mahal yung bag mo or mahal yung camera mo, or mahal yung iPhone mo, pero naman deep inside gutom ka naman, 'di ba? May iPhone ka nga, wala ka namang ipon. Yun, doesn't make sense. So no. Pero wala hindi kami against sa mga maluluho. Choice na yan, guys eh. Kasi choice rin namin na kasi minsan iisipin nyo na ano ba yan? Ang mahal-mahal ng bike niya, ang mahal ng sapatos niya pang run, pwede namang ganito, ganyan. Actually, kami lang din nakakaintindi kasi kahit kayo, kung saan yung luho nyo, bag, damit, sapatos, choice nyo yan. Hindi namin maintindihan yan. Diba? Lahat naman tayo, meron tayong mga kanya-kanyang wants. Pero as much as possible, again, bottom line, pagdating sa paglabas namin as a family, as much as possible, ayoko ng budget. Well, we have this limit, pero it's okay if we go over. Kasi I want my family to have a good time. I want them to enjoy. I want my son to be happy. So, kahit na sobra ako, wala akong problema. Tsaka guys, kasi before, kung sa mga bagong viewers, dating-dati pa talaga, nakapag-ipon na rin kami, nakapag-invest na kami sa sarili namin. As in, kung hindi pa kayo, kung hindi nyo nasubaybay or hindi ko nasabi or bagong viewer kayo, guys, kung magtataka kayo na ba't parang lagi kaming kala nyo, waldas kami ng waldas, hindi kami nag-iipon. Kasi akala ng iba ganun na porket nakikita na vlogger ka, kala labas ka everyday or every week, ganito, every labas nyo, ba't po labas-labas sila ng pera. Hindi kami ganun. Nagdaan kami sa sobrang piso mahalaga, sabi sa inyo, guys. So, yung time na 20s namin hanggang ilang years on, kahit ginugol namin sa pag-work hard. Yeah, kahit kumikita kami ng malaki, guys, nung time na yon is, ano ba kinakain natin? Tapsihan lang din. Hindi man tapsihan lang, pero sa tapsi, naabutan namin sa South. Minsan sa bahay, imbis na gumastos tayo. Oo, talagang sobrang ganun kami before, as in. Hindi, kasi hindi nila alam. Sa mga hindi nakakaalam, working student ako dati. So, nag-start siya sa McDo. Nag-start ako sa McDonald's as a lobby person. 18 years old pa lang, nagtrabaho na ako. So, I mop the floor, nagpunas ako dyan, ng mga lamesa, yung mga, excuse me, sa mga kumakain, yung suka ng bata, naranasan ko yun. Minap ko yun, nilinis ko yun, and everything. Doon ako nag-start, guys. So, alam nyo ba na ang income ko noon, or ang sweldo ko, just to share, is just 29 pesos per hour. Per hour, so ilang hours lang yun din. Pero, hindi ko kinahiya yun. Kasi I mean, ngayon, looking back, I'm so thankful na pinagdaanan ko yun kasi natuto ako sa buhay. So, nung nagkakilala kami, syempre, work student ako, nag-work ako sa call center sa gabi. Nag-call center naman sa afternoon. Habang estudyante naman ako sa umaga. So, ang pasok ko nun sa call center ay 2 a.m. hanggang 11 a.m. Tapos, matutulog lang ako ng mga 2 hours. Tapos, papasok naman ako sa college ng 3 p.m. hanggang 9 p.m. 9 p.m. yon. And then, tulog ulit ako ng other 2 hours. Pasok na naman sa work. Ganun naman ulit. And,
take note, graduating pa ako nun. Thesis yon. So, meron akong group nung college, pero tumiwalag ako sa group, nagsolo ako kasi hindi kaya nung schedule ko. Hindi, kasi tsaka rin siya nag-working student kasi gusto niya kapag graduate siya, may work na rin siya. Ayaw niya nag-aantay-antay ng or mag-aantay pa ng ilang months para mag-work yon. Pero after naman nun, ilang years naman siya nagstay doon para lang mag-ipon din sa kasal natin. Siya rin nag-provide ng, di ba? Yep. So, yung kasal namin, talagang it's just the both of us. Oh, both of us. Well, we're proud to say na talagang niraos namin ng kaming dalawa lang yun. Kaming dalawa lang. Ang nangyari nun, may business ako nun, guys. Set aside yung mga ipon and another nag-ipon talaga kami. Every month, guys, ha? Every month, naglalaan siya ng 10,000 per month. Diba, Daddy? 10K per month. One year namin yun pinag-ipunan. Nag-decide kami, tas 1 year, natatandaan ko yun kasi ako nga kasi naghahawak ng sweldo niya in lahat ng budget namin before. Hanggang ngayon din naman. Pero yung natatandaan ko yun, every month magbibigay siya ng 10,000. The rest, ipon yata yun or pang bills. Pero wala pa kaming bills nun, guys, kasi nakikita na pa tayo nun sa mga magulang ko. Ako sa lola't lola ko. Pero alam nyo, actually nakalimutan ko na nga lahat yan eh. Kumbaga, talaga? Looking back now, iniisip na lang namin mag-asawa, pinag-uusapan namin, paano ba rin na-survive yun? Totoo. Pero, totoo. God has been so good. He provided, He multiplied. May business yung wife ko. If you think about it, di ba, it wasn't easy. It's not easy to have a business. Pero si God yung nagdadala sa kanya ng customers. Nagugulat na lang kami yung mga customers ni Debbie. Abroad pa galing. Tsaka yung time na yun, maraming orders talaga. 2009 yun, to 2000 something. Kasi nag-stop lang ako, naglaylo ako dahil nga kay Hugo. Pero nung panahon na yun, grabe, napakahirap. Ang suswerte ng mga online sellers ngayon, guys. Kasi, ang dali lang mag-promote ngayon. Unlike before, 3 AM ako natutulog, 4 para lang mag-tag. Hindi pa uso sa Facebook yung i-accept mo ba yung tag or hindi. Parang ganun. Dati, itag ka lang automatic na sa Facebook na maraming makakakita. Every night, sinatsaga ko yun. Tapos, ewan ko, binigyan siguro ako ng sign ni God kung ano yung gagawin ko and nakikita niya yung effort ko. So, kaya minultiply rin niya yung blessing sa amin. Diba? Yep. So, we're thankful for that. So, again, bottom line, we couldn't have done all of this or wala kami ngayon sa kinalalagyan namin if without God's grace. So it's all because of God, all the glory to Him. And until now, we're still facing, of course, challenges. Pero at least, di ba, you have God with you and He provides. He provides. Tsaka ngayon, syempre, may akala nyo lang kasi parang hindi kami nagsa-struggles. May mga struggles din, katulad last year. Pero siguro nadala lang ng maayos, hindi lang nahalata. Pero nag-struggles kami last year talaga. Hindi, tsaka tsaka I believe, kaya nating i-handle. Ayun nga, sabi nga niya, kung nakaya natin dati, what more ngayon? Dati, nakaya na namin. So, until now, kumaga master na namin yan. Master na namin. So, kung maganda rin talaga sa relasyon, guys, kapag talagang kayo lang yung nagtaguyod, yung walang ibang tao, as in, kayong dalawa lang nagtulungan, na start kayo from zero. Kasi teamwork talaga. Teamwork talaga. Kasi unang-una, iba rin yung samahan nyo as husband and wife. Kasi nas magiging malalim talaga yung samahan nyo. And kapag may problema, talagang if-face nyo at pag-uusapan nyo. May mga ganun times kami na kapag sumobrang gastos, ganyan, parang teka lang. Imbis na mag-away kami, never nga na nag-away sa pera, no? Ganun. Diba, kahit ito, bilib ako sa kanya, never na rin ako inaway. Never namin pinagawa ng pera. Never, ever. Kunwari, let's say, for example, may sumobra, or let's say, biglang, teka, parang nasira yung nasira yung plan natin. Okay, what do? Let's sit down, talk about it, diskartihan, and then let's adjust, and then let's execute. Yes, that's how it is. That's how we do it. Ganon, so, ganon yung teamwork. You have to sit and talk together. Hindi pwedeng ikaw lang. Ako bilang lalaki, ako masusunod lahat. Hindi. Ikaw lang, asawa lang kita. You don't decide. No. We sit down, we talk, we plan, we strategize, we execute. Yeah, that's how it is. Ganon. Going back to the question kanina na how do we do it? So, yung 15 mostly allocated yan para sa bills. So, credit card bills namin. Ano pa ba? Electricity. What else? Mga water. Ayan. So, yun. Tsaka ibang food. Tsaka food. And then, yung 30. Yung 30 naman is yung pangbayad sa bahay. And then, yung ilang portion nun is sa savings na talaga. Yep. So, pangbayad sa bahay. Again, ano yan? Syempre, rent to own. So, yun ang number 1 priority namin. Yes. And then, yung kinikita ko, more on savings na rin talaga. Kasi parang sobra na rin yun. Pero take note, our house, syempre, kahit paano,
hindi pa naman siya ganun kaganda optics-wise. Ang mahalaga doon, meron kaming bubong, lalo kapag umulan, pag may bagyo. Kasi doon mo ma-appreciate yung bahay. Kapag let's say tag-ulan, di ba? Meron kang shelter. Tsaka komportable. Hindi naman kailangan super ganda. Oo. Pero, yan, we'll get there. We will get there. Yun nga, di namin priority yan. Meron kaming option to go and design our house. Pero, Okay. syempre, di ba, ano ba priority mo, di ba? Bayaran mo na yung bahay. We'll get there. O, di ba? Iniwan ako dito. Let's wait for her. And then yung sweldo mo na 20, nung pagpapasok sa 22, savings. Tsaka pang mga races din, ganyan. Savings, races, yan. And mga wants. But yeah, wants na lang yan. So again, pera pa, aside dun sa income namin, meron pa kaming savings. Na hindi namin ginagalaw para kay Hugo talaga yon. And we have our emergency funds there. We have kumaga lahat. Soon din magdadagdag kami ng... We will elaborate on that. That's for another video. So watch out for it. Next month, guys. Abangan nyo yun. About naman sa mga investments namin. Yep. Soon yan. And then last question is, paano nyo pinag-iipunan kung may gustong bilhin like new camera, watch, cellphone, etc.? Wait lang. Wow, that's a nice question. Yeah. Wait lang, ha? Sige, kung paano iniipunan. Kasi lately... Sa mga hindi pa nakakaalam guys, hindi ko rin kasi Shopee binobroadcast. Hindi rin naman ako proud na meron kaming credit card. Yep. Meron kaming credit card talaga actually. Pero yon kaya kami kumuha kasi sabi ko kay daddy, kailangan natin yon just for for emergency purposes only guys. Like, bawa, kasi lahat halos ng pera kasi nasa passbook, hindi naman ganun kadali na mag-withdraw rin lagi. Hassle din. Over the counter. So, if ever lang, for emergency na kailangan ng gatas, diaper, or what, and yung mga kailangan namin bilhin na pwede naman siyang installment, ganyan. Malaking bagay din talaga. Actually, ngayon namin na-realize yung credit card is malaking bagay para sa amin. Very important. But the thing is, alam mo lang you just have to know how to use your credit card wisely. And yung due date, yung cut-off, gano'n. You have to know your due date, you have to know your cut-off, para alam mo kung kailan ka bibili ng gusto mong bilhin. Lalo kapag malakihan siya. Kaya sobrang pasalamat ako sa bank na yon kasi ilang beses niyang tinaasan si daddy. Sobrang taasan ng limit. Hindi man sobrang taas, pero mataas ang limit kasi nga lagi kaming advance magbayad. Hindi kami talaga. Ganun pala yun. Pero ang galing kasi when I started out dun sa bank na yon, syempre, nagulat ako dahil nga syempre yung car namin was under that bank. Yung na fully paid na namin yung car namin. So, and then yung what you call this, and then yung house namin is under that bank. But technically, yung credit standing ko is maganda na. So when I applied for a credit card nagulat ako, ang laki ng limit na binigay sa akin. Para sa amin malaki na yun. Para sa amin malaki yun. Ewan ko lang sa inyo guys, pero sa amin sobrang enough na enough na yun. Sobra pa nga. But then after that, nagulat ako parang in less than a year, 3 beses nila ako tinaasan ng limit. Kasi nga sabi nila, ganun pala yun pag nakita nila. Kasi ang due date namin is sa 20 plus. Pero 15 of the month. 15 pa lang guys, fully paid ko na ako yung kinuha namin last month. Ganun kami. Kasi ayoko rin talaga ng utang. Tsaka we always want to take care of our credit standing sa bank. Mahalaga yan. So, ayun nga, tinaasan kami ng, let's say, 3 times sa loob ng isang taon. And super thankful. In fact, nung una nga, tinawag ko yan eh. Hindi siya makapaniwala. Tinawag ko yan. Nakatanggap ako ng text message na in-increase nila yung limit ko. First time yun Tapos, nung tinawagan ko agad yung bank, sabi ko, totoo ba? May tanggap akong message na in-increase daw yung limit ko. Hindi ko naman nire-request na in-increase. Wala. Kasi iba daw nire-request i-request pa. Pero, sabi sa akin nung nakausap kong agent from the bank na ganoon daw talaga kasi nga, ang ganda daw ng credit standing ko. Advance ako lagi magbayad. So, automatic, meron silang parang credit review, tinaas nila. Parang nag-automatic sa system nila. Tapos, after a few months ulit. Ganun pala. Ganun na naman. May natanggap na naman ako, in-increase na pero naman nila ako. Pero sabi namin, mas okay na magstay na lang ng ganun kasi, diba? Nakakatakot din increase eh. Basta guys, walang masamang mag-credit card basta alam nyo lang yung limit nyo and alam nyo lang yung cut-off, due date. And again, going back, it all boils down to living within your means. So again, kung ito lang ang income nyo, okay, ako, in-add up ko na yan eh. Income ko plus income ni wifey, so ito ang income namin. Dapat yung gastos namin hindi
over. More on savings talaga, guys. More on savings. Kahit 50 pesos lang yan, kahit 500 per month, ay, naku, pag inipon yan, madami yan, guys. Walang limit din sa pag-iipon. Huwag kayong mag-alala. Pero syempre, of course, every time I get my income, my salary, at the same time, yung kita ni wifey, talagang portion of that may certain percentage talaga automatic, no touch, pack. Savings yan. Emergency funds yan. It's there. Yeah. Never touch it. Ganun talaga. What we have, we manage. Tsaka magaling sa aming dalawa. Kunwari, di namin iniisip yung mga savings namin, di ba? Kunwari, ito na lang, natitira. Adjust kami! Lang kayo nabihirap. Wala, parang sanay na kaming dalawa. Sanay na kami. So, sobrang alam na namin yung galawan. Ano na kami? Sabihin ko, daddy, ito na lang ha. Ganto na lang matitira sa ganto, sa ganyan. Sige, adjust na. Adjust kami. Sinasabi ko naman sa kanya. Yeah. Meron akong daily reporting dyan eh. Kahit di naman niya sinasabi, basta alam ko pag medyo, sobra muna ngayon, ganyan, ba mabibilan siya. Daddy, hindi muna pwede ngayon kasi itong buwan na to, itong week na to, ganyan, maraming gasusin. Next month na lang. Ganun Saka naman minsan kasi kami. yung mga, ako talaga guys, minsan lang ako magpabili. Talaga. Yun lang, oo. Minsan lang ako magpabili, so minsan lang ako, mag-request sa kanya. So, minsan, binibili ko yung kapag alam kong meron akong extra perang parating, or meron sobra, or else merong, for example, sa kanya. Kasi minsan, may mga, aside sa income na 15, 22, and 30, meron siyang mga sponsorships. So, minsan, magaganda yung bigayan sa kanya. So, talagang meron kaming sobra. Pero again, pag nakuha yun, still, savings pa din. So, talagang ganun lang lagi. Ganun lang, okay? So, it's all about teamwork bilang mag-asawa. It's all about, putting God, involving God, and just, pray. And, Wisdom ang number one na ipag-pray. Hindi nyo kailangan ng talino. So there guys, hindi nyo kailangan ng talino, okay? You just need to have wisdom. And how do you get wisdom? You pray to God. Ask God for wisdom. Okay? Because only God can give you guys wisdom. Alright? Wisdom to know what is right, what is wrong. Wisdom to help you decide kung ano ba yung pinaka-the best na dapat gawin, lalo na with your finances. And bottom line is you always have to make sure that God is in control of your finances. In the first place, siya naman talaga yung nagbigay niyan. Kanya galing yan, di ba? It's His way of blessing us. Sabi nila, money is the root of all evil. No, money is the root of all evil. In fact, money is good kasi we can buy, di ba, with money. Pero it's how we use it that makes money evil, di ba? So money again is God's way of blessing us. So it's good as long as you know how to handle it, you know how to take care of your finances, and whenever you use it, it's always for God's glory. Tsaka proven talaga nito. Na basta nangyari sa akin na minsan parang imposible pero nagiging possible basta ipag-pray nyo lang lahat talaga. As in. So ayan. Pag-pray nyo yung future nyo, lahat as in. Sabi naman ni Daddy lahat. Yeah. So, and then also kapag may gusto ka, at let's say for example, hindi pa kaya, hindi afford, wag ipilit. Wag ipilit. Mahirap kasi madedepress ka. Yep. Sobrang depressing yun. Like ako, for example, may sinasabi ako kay Mami, sabihin ko for example sa kanya, Mami, gusto ko ng ganitong watch. Eh, minsan pag humiling ako ng watch, hindi naman, medyo mura yung gusto kong watch. So, sabihin ko sa kanya, kaya ba? Sabihin niya, hindi pa sa ngayon. Let's wait for a few months para may buwelo tayo, para meron tayong... Ayoko kasi ng sobra-sobra rin matitira. Parang syempre for emergency. Hindi yung mali. Hindi yung sobra-sobra. Yung saktuhan lang. Ayoko ng saktong natitira. Gusto ko parang may allowance pa. So, binibigyan ko siya ng a month para mag-adjust. At saka nabibili. So, yun lang. Diba? In everything you do, lalo sa mag-asawa, always involve your partner. Always involve your wife, your husband. Diba? Like ako, yung nasabi ko, Mami, gusto ko bumili ng watch, gusto ko bumili ng parts ng bike. Pwede ba? Kaya ba? Pag sinabi niya hindi, kasi ito yung standing natin, then, okay. We won't force it. I wait. Diba? Oo. Ganun pilitin ko nga, kawawa naman yung anak ko, kawawa naman yung wife ko, di kami makakain sa labas, di namin mabili yung gusto namin bilhin na mas importante. So, very transparent. Anyway, want lang naman yan eh. So, it can wait. It can wait, diba? Importante bills muna. Yes, importante. Diba lang wala masyadong mga bongga-bongga, basta yung bills namin bayad. Yep. That's how it is. Okay? So, sana guys, may natutunan kayo sa video namin. Ayan, nasabi na namin lahat. So, ayun, thank you rin so much sa mga nag-effort magtanong din. Yep.
thank you so much. And syempre, you guys, you might have your own style. Pero, again, our style might not work for you. Pero, for us, it works. Yeah. Proven yan. For the past 11 years, we have been surviving. And, 11 years na rin pala kami, yeah, guys. that's how it works for us. So, kami, wala kaming problema. We handle our finances Kayo well. rin, guys, kung may mga i-share nyo rin sa amin. Comment kayo kung paano kayo mag-budget. Para malay mo may matutunan din kami sa inyo. Diba? Na bagong tricks. Pero ngayon, piso cents ako ngayon ulit. So, additional yun on top of our Nagalaw namin yung piso cents savings. namin last time kasi nga ayaw namin galawin yung savings. So, di ba na anuhan tayo ng gulong? Oo. Emergency naman yun. At Emergency. Pero di namin nagalawin talagang savings Doon kami nag-stick talaga. Yeah. Pero ngayon, hopefully, Yeah. mapuno ko na yan. So, yun lang. So, there you go, guys. Feel free to put down your comments. Diba? Para at least, malay mo, kami naman, may matutunan. Ay! Hindi pala ako vlogger. Ano pala ako? Guest lang pala ako dito. Guest lang pala ako. Show mo pala to. Kala, hindi, joke. So, yun lang, guys. Okay? Yun lang. So, thank you so much for watching. Thank you. Have a great God bless, guys. day. Bye. God bless. Okay.